pagtanaw sa problema natin ngayon. So totoo, maraming boses na dapat pakinggan yung ating Pangulo at siyempre patuloy na mananawagan yung mas malaking bilang ng mga mamamayan, mga representatibo nito tulad ng mga samahang magsasaka, mga samahang magniniyog, mga asosasyon ng pangkababaihan upang maitulak no, yung mga reforma sa paggobyerno, mga reforma sa pulisya na makakatulong upang malunasan itong problema natin. Na sabi natin na sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ay naihapag nitong mga representatibo no, yung kanilang mga panawagan. Kaya sa ngayon ay umaasa no, na ang mga programa inihapag ay mabibigyan ng realidad. So, punta tayo doon sa parang kawalan no, nung pagdinig dito sa mga panukala tulad ng sinabi kanina ni Kaed, nakadalawang beses silang nag-set ng dialogo sa Department of Agrarian Reform upang mabigyang solusyon ng 15 kaso, subalit hindi sila nilabas. So, at yung kwento naman ni presentasyon ni Engineer Ofreneo na mukhang napapakinggan na yung mga representatibo ng mga oligarkiya, mga kumpanya na naghahangad na mapalawak ang kanilang negosyo. So, ganyan ang sitwasyon ngayon ng ating lipunan. Nakikita natin na may mga ilang programa no, nakatuon para tugunan yung mga sinasabi nating kawalan ng pagkain, itong krisis sa krisis sa oil, no? Dahil nandito sa conflict sa Middle East, so may mga ayuda na ibigay. Pero parang hindi sumasapat ang mga programa at mga ayuda na ngayon ay nakita naman natin. Bakit ba hindi sumasapat ito? Dahil sa mukhang istruktura ang malaking problema. Ano po? So mayroong malalim na structural inequality yung Pilipinas. Dulot pa ito nung pagiging kolonya at pagkatapos ng mga colonizing governments nung malis na sila, hanggang ngayon ay na-entrench pa rin yung paggogobyerno ng mga elite na sila yung nagre-represent ng mga malalaking negosyo, malalawak na kalupaan, na yung mga reforma na isinagawa tulad ng Agrarian Reform Program sa panahon ng ni Marcos, no? Yung ama, yung nakaraan, yung tinatawag na Land Reform Program, ay nabasag lamang ang mga lupain na nasa rice and corn, no? Karamihan dito sa mga Central Luzon areas, provinces. Subalit hanggang ngayon nga yung sinasabing emancipation patent, EP, ay hindi pa rin nabibigyan ng mga titulo ng mga Kaed. So, mahabang panahon na yon, 1970s, pero hindi pa rin talaga nabasag yung sinasabi natin konsentrasyon ng pag-aari ng lupa o land ownership concentration dahil yung mga malalawak na lupain na kontrolado ng mga sugar planters, mga commercial plantations dyan sa Mindanao ay, at marami rin yan, mga hacienda pa rin dito sa Luzon ay hindi rin nabasag. At yun ang pinag-uugatan ng sinasabi nating conflict o land conflict, kaguluhan. Kasi ang mga magsasaka, syempre nasa Constitution, 1986 Constitution, na yung nagmamayari ng lupa, dapat makuha nila yung benepisyo mula sa lupa. Kaya nga mayroong Comprehensive Agrarian Reform Program, ibabalik yung ownership ng mga lupain na yun sa mga magsasaka. Subalit ngayon, halos more than 1.4 million hectares pa rin ang walang titulo. So, at yung mga nabigyan naman ng CLOA at sabihin natin nagkaroon ng titulo, naghihikahos pa rin ang sitwasyon. Bakit? Sa dahilan nga na sinasabi natin,
hindi lang naman lupa ang konsentrado sa iilan, pati yung kapital, mga productive assets, yung mga makinarya, ay nasa mga kapitalista. At yung mga produkto ng ating mga magsasaka ay hindi naman ang nagbebenepisyo, no? Yung mga magsasaka mismo na ibibenta ito ng mura. So yung mas malaking halaga na pupunta sa mga traders. So malalim yung inequalidad sa ating lipunan at in fact kung yung gobyerno ay gustong harapin at pawiin yung problema sa kahirapan, kailangan tugunan itong inequalidad, yung kawalan ng oportunidad ng mas maraming mamamayan, mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo, mga manggagawa na wala silang pagmamayari at kontrol doon sa kanilang mga produktibong lupa, assets, kapital. Mangyayari ba yon sa ngayon? Ito, ang banggit nga ni Kaed, meron na silang pag hinahapag, but di pa rin sila napapakinggan. Mayroon ding, kasi ang trend nga, and even yung pag, yung pag mindset, yung, ano ba ito, filosofiya, no? Na dominant na paradigm ng ating mga namamahala sa gobyerno ay kailangan imbitahan, kailangan papasukin yung mga investors, kasi hodang ito ay pumunta sa minahan o sa mga forest upang magmina, tulad na nangyayari ngayon sa Sibuyan. I-transforma yung mga malalawak na mga lupain para maging real estate o mga subdivision. Kontrolin yung mga kadagatan, no? Upang doon ay yung mga commercial fishing vessels ay sila ang mangisda. Ang malalawak na agricultural na lupain ay taniman ng mga pang-commercial, no? Pang-export ng mga produkto sa halip na pangkain ng ating mga mamayan. So, ang nangyayari, dahil sa polisiya na yon, no? At mismo yung mga representatibo ng ating sa ating pamahalaan ay sila din yung mga negosyante. Kaya't nawawala ng pag-asa, no, yung mga sektor ng mga tutulad ng mga magsasaka na makakuha, no, ng reforma at may tulak yung mga programa na magbibigay ng karapatan ng pagmamayari sa kanilang mga produktibo, mga assets, lupa, kapital. So ngayon, hindi kakayanin, no, ng mga ayuda lamang ang solusyon. So sa ganito, anong nakikita natin maliban sa gusto natin sa bahagi ng mga samahang magbubukid, gusto nilang pababain si Secretary Conrado Estrella. Maliban doon, ano ang mga nakikita natin kagyat at mga pangmatagalang pagbabago o reforma upang mapawi o kahit naman hindi mapawi, parang magkaroon pa, tumaas pa ang ekwalidad sa ating lipunan. Ngayon, napaka taas ng inequalidad according to yung Gini, tinatawag nilang measurement na equality, Gini coefficient. From 0, equality yon. 100 pinaka-unequal. Pero nandun tayo sa mga 40%. 45%. Ibig sabihin, matindi talaga. Sa buong Southeast Asia tayo may pinakamataas. Top 1 tayo. Top 1. Kasi nga, andun sa pinakataas, ang may control sa mas malawak na recurso, ilang pamilya lang yun. Basta tayong mga nasa gitna, ang inaasahan natin yung ating mga lakas paggawa, skills. So pinakababa naman yung mga magsasaka, walang mga yung pagmamayari. So sila ang pinaka-poorest. So mas malaki yung bilang ng mga magsasaka na mas mahirap kisa sa national average. Sabihin natin, ang national average ang mahirap ay 15%.
Pero sa magsasaka, 27%. Sa mga katutubo, mas mataas, 30%. Sa mga fisher folk, 29%. So itong mga ano sa atin, no, nagpapakain sa atin, yun ang kabalintunaan ng ating lipunan, silang naghihirap at hindi katanggap-tanggap. So kailangan sulong natin yung hustisya sa ating lipunan.